sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Birthday Boy, Father Alan Cortez. Pwede bang magpuan ng father ng mumpol na may emperador? Oras alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Gulo-gulo naman ng bansa, mga kuya, mga ateng, ano ha? Pati buong mundo magulo na rin, ha? Kita nyo yung yung giyera ng Russia at Ukraine, di matapos-tapos dun sa Israel, ha? At Gaza, ha? Ayan, nagkaroon ng ceasefire sa pagitan ng mga Israeli at Hamas. Ngayon giyera na naman. Naku talaga, ang gulo-gulo ng mundo. Hindi yan ang kailangan natin. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now. Tama ng Aimee, ha? Yan ang kailangan natin love lang, ha? Chill-chill lang po tayo, mga habigan. Thank God it's Friday. At nagsalita na po ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Ayan, ang sabi ko yung Attorney Mons, ha? Abay, mukhang talagang kumbinsido na sila na hindi na po may babalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Digong Duterte. Kaya ang panawagan po ng Vice President siguro sa atin at mga lalo mga supporters nila ay let's move on. Ayan. At siguro sa mga pupunta naman ng The Hague, the Netherlands, abay magdala kayo ng pasalubong. Mga kaibigan, baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Damdaming Bayan. Wala bang chicken sandwich dun sa ano? Pwede na magdala ng chicken sandwich dun, ano, ha? Anyway, mahabigan, magandang umaga, Pilipinas. Talaga naman, oo, ha? Ang dami nating mga issue ngayon. Abay, nakatakot naman yung, ano, ha? Yung ginagawa ng mga Chinese. Ang gagaling nila, ha? Abay, mantakan po ninyo Mayor Lenjay Paulino, ha? O Sorsipol Roland, ha? Abay, sino ba ang chief ng SBMA ngayon? Abay, mantakin po ninyo, mahibigan ni yung mga Chinese nakapasok dyan sa ano? Saan ba yan? Grande Island. Kaya pala abay ang galing nila, ha? Ayan, mukhang may
satellite na sila, ha? Satellite station diyan sa may Subic, ha? Ang gagaling nila mahabigan, wala tayong kamalay-malay, ha? Abay, mabuti na lamang at natimbog na rin sila, ha? At kasama po ang ilan nating makababayang makapili. Nako talaga. Mukhang ang ating tawag nito, ang ating intelligence community, abay kailangan ni double time. At saka yung RCBC building mahabigan dyan sa may Ayala Avenue sa tapat ng Makati Medical. Abay dyan sa Ayala, abay mantaki mo 21st floor ba yun yung natuklasan na ginagamit pala ng mga illegal pogo, ha? Dyan nangyayari ang mga scam. Di ba pwedeng kasuhan Gerald Marbil, ha? Justice Sam Martires, yung mga may-ari ng building na ginagamit ng mga illegal pogo na ganyan, wala bang pananagutan yung mga may-ari niyan? Kasi parang sa dinami-dami ng mga gwardiya sa mga building, imposible hindi yata nila alam yan. Ay, good morning, Seka Boying. Seka Boying Remulla. Ayan. Ano kaya mga i-discuss nila bukas sa... good morning sa mga taga-executive session, ha? The number one program tuwing Sabado, ha? Atty. Dodo, ayan. Akong Jonat, Senator JB, ha? Ed Javier, Pao Capino, abay mukhang naisahan tayo ni Congressman pangalan nito, yung nasa East Timor. Tebes. Ang galing-galing naman no Arnie Tebes na yun, ha? Ang galing kumapit sa mga nasa kapangyarihan dyan sa East Timor. Sabi, mantakin po yung mahabigan, i-extradite na lamang dito sa Pilipinas. Abay, biglang napaikot ang mundo, ha? Anong sinasabi mo, Tunying, ha? Anong sabi ng bubit mo? Abay, may illegal gambling na rin doon sa East Timor. At may kakamping opisyal dyan sa East Timor. Talaga naman, ha? Galing-galing naman talaga itong si Arnie Tebes. Kaya nalulungkot po mabigan yung byuda, ha, ni Governor Digamo ng Negros. So hintayin natin kung ano ang mangyayari, ha? Yung mga ganyang sitwasyon na Seka Boying, ha? Seka John Vic. Kaya ba ng ICC yan, ha? International Criminal Court? Kaya ba yan ng Interpol? Flash Report. Flash Report! Ano itong flash report natin? Di ko makita. Ba't ba kasi yung monitor natin nasa ilalim ng ng spotlight? US President Donald Trump pinadidissolve ang Education Department. Saan? Dito sa atin? Sa kanila? Abay, ano ba talaga, ha? Yung sinong correspondent natin sa Washington DC, sa White House, Education Department sa Amerika, abay, Department of Education, ipapa-dissolve ng presidente. Loko-loko talaga itong si Trump. Flash Report. Flash Report! Alamin nga natin report mula kay Joy June Acol ng radyo natin. Abay, meron pala tayong correspondent sa Amerika na Joy Acol ang pangalan. Joy, please come in. Good morning. Yun. Magandang umaga, Mayor Leo. At yung nagdaan na. Ngayon lang, ni Pangulong Donald Trump ang isang executive order ng pagkasara o may delay na 2 minutes.
Okay, Joy, ano ba talaga kuya? Joy June, ayan na. Okay, June Akol, please come in, June. Please come back. Walang pa. Joy, please come in. Good Yes, morning. Kuya Deo, magandang umaga. Nilagdaan na ni Pangulong Donald Trump ang isang executive order na pagkasaraw pag-resolve sa US Education Department. Nagsalita si Trump, kanina naman. Okay, proceed. Na 2 minutes. Na siya ay namumuno sa isang Okay, bagay Joy, na napakalaga at umasa ano ba siyang talaga, Kuya? siya ang Joy magiging June, huling ayan na. kalihim ng din ni Trump na Please ang come back. ilang mga programa. June, sandali nga. Ba't ganyan signal natin? Huwag niyo nga pagsabayin. One at a time. Isa-isa lang mga kuya. Ha? Ayan. Okay, radyo natin from... radyo natin Lao ang Northern Samar. Abay, ba't na yung reporter natin sa Northern Samar napunta ng Washington DC, ha? Mukhang naimbitahan siya ng ang mga Amerikano doon. Okay, June Akol, please come back. Ayusin yung signal. Oo nga, ba't na sumasapaw? Ganun. Sobrang naman yata ang ating high-tech na ano rito, ha? Linya. Sa Malacanang muna tayo, ha? Ayan, okay na? Okay na ang Amerika, ha? Akala ko naman kung si Donald Trump ipanay-dissolve ang DepEd natin. Abay, ayaw ni Secretary Sani Angara ng ganyan, ha? Ayan, abay, di na tayo colony ng Amerika. Hindi na tayo occupied ng Amerika, ha? Ayan, pero nakapagtataka naman ha? Of all department, mahabigan ipabubuwag ni Trump yung Department of Education nila. Walang mukhang nakaboto ng praning ng presidente ang mga Amerikano. Sige na nga, balikan natin si June Akol mula sa Washington. Sa Malacanang muna tayo. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. mag-inspection sa bahagi ng Cavite-Laguna Expressway. Akala ko sa NLEX. Grabe naman yung NLEX na yung mga kuya, ha? 2 to 3 weeks pa daw bago maayos yan. Anyari? Alamin natin ang latest mula kay ano ba meron sa Cavite-Laguna Expressway, Miss Let. Bagong gawa ba ito? Ayan, rehabilitation ba ito? Ha? Full rehabilitation o asphalt overlay lang ito? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay tatlong magkakasunod na aktibidad ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cavite ngayong araw. Una, itong mag-iinspeksyon sa bahagi ng Cavite-Laguna Expressway o CALAC Subsection 3. Ang Governor's Drive Interchange ay higit 8 kilometrong segment na nagdurugtong sa Silang Interchange hanggang Governor's Drive sa General Trias, Cavite. Susi daw ito para mapabilis ang biyahe at mabawasan ang congestion sa rehiyon. Ang CALAX ay higit 44 na kilometrong expressway na may 4 na lane simula sa Centennial Road sa Kawit, Cavite at nagtatapos sa Greenfield Property sa Binyan City, Laguna. Mula sa pag-iinspeksyon ay didiretso si Pangulong Marcos sa trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas sa Dasmariñas City. Ang nasabing programa kung saan magkakatuwang ang DSWD, DOLE, DA at DOH ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyo, partikularang oportunidad sa trabaho para sa mga gagraduate na sa 4Ps. Mamayang gabi naman, muling sasamahan ng Pangulo sa pangangampanya ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon. Gaganapin ang campaign rally ng Alyansa sa 13 Martires sa lalawigan rin ng Cavite. Lakay? So hindi na uwi ng Malacanang. Mula dyan sa, ang tawag niyan? CALAX ay kampanya na. May ano pa siya lakay. Mula sa CALAX ay meron pang trabaho at serbisyong pangkalusugan. Ito, bale sa saan naman yan? Gentry, Dasma at saka 13 Martires. So itong Cavite-Laguna Expressway, abot ba ito ng Tagaytay? Ayan, kasi yan ang isang problema yung umakit ng Tagaytay ngayon, ang super traffic. Abutin ka ng siyam-siyam mislet. So ito bang CALAX ay makatulong kaya ito sa pag-akyat ng Tagaytay?
Mukha lakay kasi yung binabanggit dito na 2 oras ba na biyahe ay parang magiging 35 minutes na lang. Hindi ko lang kabisado kung saan na partikular. Pero yun yung binabanggit, itong Cavite-Laguna Expressway na ang simula ay dyan sa Centennial Road sa Kawit hanggang Laguna na. Yung biyahe sa Kawit, Cavite hanggang Laguna. Ayan, akala ko hanggang hanggang Cavite, Las Piñas, Muntinlupa. Grabe pala yung Villar City na itatayo dyan ni Senator Villar, ha? Ayan, Ading Abik Amarillo, ha? Totoo ba yan? More than 32 hectares, ha? Mas yun daw development ng Villar City, mahabigan dyan sa may... ang daming sakop na bayan yan, ha? Las Piñas, Muntinlupa, Bacoor, Cavite, ano pa ba? Yung laki ng Villar City, Miss Lat, abay, pagsamahin mo daw ang Makati at BGC. Yan ang magiging bagong city, ha? Villar City, dyan sa Las Piñas, Muntinlupa at Cavite. Mantakin mo, laki dyan. Pakalawak na. Ayan, may golf course pa. Anyway, good luck. Ayan, mga ganyan kailangan natin mga infrastructure. So anyway, Ms. Let, kumusta ang rating ng mga kandidato ng administrasyon? Ngayong sumasama ang Pangulo, tumataas ba ang kanilang rating sa mga survey? Abangan ulit natin lakay yung mga susunod na survey, pero kumpiyansa naman ang mga kandidato ng administrasyon na malaking bagay na sinasamahan sila ng presidente doon sa kanilang kampanya. Ayan, may bagong appointing nga pala ang Pangulong Marcos. Sino yung pinalit sa DICT kay Ivan Uy? Ang bagong DICT Secretary, Henry Ruel Aguda. Henry Ruel Aguda. Ayun, anong background niya? Dating magaling ba sa ano yan? CEO. High-tech ba yan? Baka mamaya High-tech lakay. High-tech ba yan? Kayang-kaya bang habulin yung mga hacker? May mga kaya bang harangin yung mga mga nangi-spy sa atin? Malalaman natin lakay, pero pagdating sa teknolohiya at telecommunications, mukhang isa ito sa kanyang mga expertise. Parte kasi siya lakay ng Private Sector Advisory Council, yung PISAC, at siya yung lead ng digital infrastructure doon. Anong pangalan niya ulit? Henry Ruel Aguda. Henry Ruel Aguda. Ayan, Aguda. Lakay. Lucano ba yan? Aguda? Taga saan ba yan? Malaman natin. Malaman natin. Walang binanggit kung taga saan si Tech. Sana nga magaling, hindi katulad ni Ivan Uy na overrated. Ala rin nagawa sa DICT. Ayan, parang taga Department of Energy. Ayan, nako, marami na palang napuntahan ito lakay si Aguda. Secretary. Amihan Global Strategies, Globe Telecom, GSIS, Digital, we serve, mahaba-haba lakay. Ayan, pero meron siyang Juris Doctor and Bachelor of Science in Mathematics sa UP. Wow. At Graduate Studies in Advanced Management Program at Harvard Business School. Wow. Strategic Alliance Program at Wharton School of the University of Pennsylvania. At Master's Degree in Applied Business Economics at University of Asia and the Pacific. Impressive ang credentials, ha? Tingnan natin. Sana nga. Okay. Good luck, DICT Secretary Henry Ruel Aguda. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Good morning, balik sa Ilakay. Damdamin Bayan. Balihan natin si Joyjun Acol ng radyo natin Lauang Northern Samar na napadpad sa Amerika ngayon. Live mula sa Washington, D.C. Joyjun, please come in. Yes, Kuya Deo, dinagdaan na ni Pangulong Donald Trump ang isang executive order na ngayon lamang sa pagkasara o pag-dissolve sa U.S. Education Department. Nagsalita si Trump tungkol sa pagbuwag sa departamento na sinabi kay Secretary Linda McMahon na siya ay mamumuno sa isang bagay na napakahalaga at umaasa siya na magiging huling kalihim na ito ng edukasyon.
Inumpirma din ni Trump na ang ilang mga programa ng Department of Education dito sa Amerika tulad po ng Pili Grants at pagpupondo ng Title I at pera para sa mga estudyanteng may mga kapansanan ay papanatilihin aniya at ang mga programang ito ay ipamamahagi muli sa iba't ibang ahensya ng department. Sinabi ng White House na magkapatuloy ito sa pamamahalaga si McDermott sa kanyang departamento. At samantala, Mayor Deo, at kanina ay nagulantang sa paggising kaninang umaga ang tinatayang may 10 milyong pamilya na mga mamayan ng ilang states dito sa Estados Unidos. Dahil opisyonal na po sa araw na ito ang pagsimula ng tinatawag na spring season o panahon ng tagsibol. Unang naapektuhan ng tinatawag na snow blizzard-like o pag-ulan ng niebe sa parte po ng Midwest, lalo na sa lugar po ng Kansas hanggang sa Minnesota na daang-daang mga sakyan ng naaksidente. Nakaranas din ng snow at sinabayan ng malakas na hangin sa estado po ng Nebraska at 5,000 mga residente doon ang nawala ng kuryente. Samantala dito sa amin sa East Coast, lalo-lalo na dito sa amin sa Washington DC ay nakaranas kami ng tinatawag na tornado warning lalo na sa estado ng Indiana at 8 buhawi ang iniulat sa hilagang gitnang Illinois at karagdagang street line ng windstorm na pinsala ay inulat naman malapit sa Chicago at Indianapolis. Samantala, Mayor Deo, sa Texas, isang malakas na hangin at tumikha ng isang tinatawag na windstorm na humaharang sa araw habang ang mga kalapit na estado sa timog ay nakikipagbuno ngayon sa wildfire na pinalakas ng malakas na hangin. Nakatas din ang tinatawag na windstorm o pagkakaroon po ng malakas na hangin na umabot sa 91 miles per hour ang lugar po ng Three Rivers, New Mexico at kasama dyan ang Lipscomb sa Texas, sa Garden City sa Kansas, sa Davenport sa Iowa at sa Tulsa sa Oklahoma. Samantala sa Arkansas, ang mga bumbero doon ay nakikipaglaban sa 38 wildfires. Ang Florida naman ngayon ay nasa heat wave o heat warning state at nagkaroon ng isang fire sa timog kanluran ng Miami na umabot sa 22 hectares ng kagubatan doon. Ito ay ulat naman po ng Florida Forest Service. Samantala, ilang lugar dito sa East Coast at Mid-Atlantic ang nakaranas ng wind and thunderstorm warning na may pagbugso ng malakas na ulan kabilang ang Chicago, Detroit, Buffalo, Philadelphia, Raleigh, New York at dito sa amin sa Washington DC ay nakaranas kami ng thunderstorm at pabugso-bugsong ulan. Mayor Deo? Joy Jun, ayan siguro isa pang interest natin. Kumusta ang ating mahabayang mga TNT dyan sa Amerika? Ha? Abay, wala habang ipinapadeport katulad ng mga napapanood natin na ipinapadeport ni Trump yung mga Latino, ha? Sinasakay sa aeroplano, pila-pilang pagsakay. Kumusta ang ating mga kababayan dyan? Safe ba sila? Wala bang balak si Trump na baka mamaya pusasan, lagyan ng kadena sa paa at bigla ipasakay sa aeroplano at umuwi na kayo sa Pilipinas? Wala naman po nangyayaring mga ganoon dito sa ating mga kabayang mga Pinoy. Pero ang binibigay lamang na payo ng ating embahada dito sa Washington DC na mayroon kayong abogado o di kaya makipag-ugnayan sa embahada kung mayroon mang mga ginagawang pagpunta sa mga bahay-bahay ng tinatawag na ICE o mga pulis sa Mayor. Okay, maraming salamat Joy Jun Acol mula sa Washington DC. Balik sa iyo, Mayor Deo. Mga kaibigan, Joy Jun Acol ng 90.9 radyo natin Lawang Northern Samar at napadpad na sa Amerika, ha? Correspondent natin ngayon sa Washington DC. Daming bayan. Abay, pati klima, pati panahon nagpuprotesta na yata kay Donald Trump. Abay, sari-saring blizzard, snow, ayan, sunog, ayan, tornado, ayan, alang ayan, iba ang utak ng Donald Trump, ha. Ayun po mga European leaders, mahabigan sa NATO, ha? Ayan, dahil makiling sa Russia ngayon, ha? Abay, kinakampihan pa ang Russia dun sa pagsalakay dun sa Ukraine, pag-invade dun sa Ukraine. Kaya sabi ng mga European leaders, mahabigan sa NATO, naku, wala tayong maasahan dito kay Trump, ha? Kailangan magkaisa tayo, maghanda na rin. Daming bayan.
Sandali lamang manang Milky Rigunan, babalikan ka namin dahil ang regulasyon daw ng social media masigit na kailangan sa gitna ng banta na dulot nito sa eleksyon at seguridad ng bansa. O nga naman, mga kaibigan, ang dami-dami ng mga fake news ngayon. Abay, pati kami minsan sa mainstream media, mga kaibigan, abay, talagang ingat na, baka mamaya tayo rin ay mabiktima ng mga fake news. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Naku, daming iniharap na petition sa inyo sa Supreme Court, CJ. Oras CJ Jesmundo, 8:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Oras Sister L. It's 8:43 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Pilipinas. Diyos Maray Naga, Bicolandia. Akala ko ba ayaw mo na akong makasama dahil tinatawag ka na sa abogado na, ready ka na sa korte? Sino yon? Ikaw talaga Lakay. Mamaya pag-usapan natin yan dahil naalala mo yung ibinalita nating mayor yeah, of course. Hindi binigyan ng business permit yung nako ng franchise na magtatayo ng Jollibee sa kanilang bayan. Favorite ko pa naman yun. Ayan, Chicken John. Nag-promote. Hindi po bayad yun dahil hinihingan ng 15 million. Nagkatawaran 8 million pero hindi kaya ni Jollibee franchisee. May kinausap na abogado. Gusto raw kong kausapin ni Mayor. Sabi ko, siya ba yun? Siya ba yung binabanggit ko? Sabi gusto ka daw kausapin. Sabi ko, ba't akong kakausapin niya? Sabi ko dun sa abogado, kausapin niya yung franchisee ng Jollibee. Sila ang mag-usap. Bakit niya tinanggihan? Ba't ayaw niyang bigyan ng permit? Ayan. Na-open niya tayo abogado. Sabi niya, alam mo Lakay, yung yung mayor na yun, nagpapatumba. Ganun ba? Di gawin niya. At least alam natin, meron ng person of interest kung ano mangyari sa atin. Kung mayroon mang mangyari, merong tao. Sabi pa ng abogado, may pinatumba na yun doon sa amin. May kalalagyan siya pagka ganyan. Nakakaloka naman yan, Lakay. Hindi ko kinakaya mga information. Overloaded ako today. Friday lang kaya. Tapos kahapon po, mahabigan ng sinabihan si Sister L. Ready ka na ba humarap sa korte? Kaya mga katandem ko rito, ayaw nang sumama sa akin. Kaya akala Lakay, ko, huwag ka mag-alala, hindi kita iiwan sa ere. Kaya akala ko, ayaw mo nang sumama dito sa programa natin. Hindi Lakay, walang iwanan yan. Alam mo naman tayo Para saan pa yung mga award natin kung iiwanan kita? Parte po ng trabaho namin yung maibigan. Mga threat na ganyan, libel case, bahagi po ng trabaho namin yan pa. Lahat mga journalist po, mga kaibigan. Kaya lang, Madam Ellen Pulido, dahil praning-praning. Damdamin Bayan. Hindi ako makarelate. Ganun ba? Mamaya. Ayan, regulasyon ng... ba't kasi ganun? Okay na, chill ka na. Makalma lang. Friday. Kape. Meron ako rito. Yung ibang mayor dyan, mga LGUs nagbibigyan ng tax holiday sa mga investors, di ba? O sige, magnegosyo ka sa amin, 1 year tax-free ka, mga ganun. Si ano yan? Si Mayor, may kilalang Mayor, Congressman. Taga Carmona yata yan. Carmona, yes. Yung laging may award. Yan, si Mayor Dalia Loyola. At dating Mayor, Congressman Roy Loyola. Yan. Sana ganun, di ba? We attract investors. Bayan. Ito muna report mo. Report na muna. Chill ka lang. Nakalma. Ako na nga lang magbabasa. Kasi inisip Manang Milky, pagsabihan mo nga to sila, kaya ayaw mag-chill. Kasi inisip kanina, akala ko ayaw mo na magprograma sa Damdamin Bayan. Hindi. Alam mo namang tayo ay kailangan double L tayo. Ayan. Lakay at Sister L. Ito na, regulasyon ng social media, masigit na kailangan. Sa gitna naman ng banta na dulot nito sa eleksyon at seguridad ng bansa. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay, makalma ka lang at Sister L, kailangan ng pagkakaroon ng regulasyon
sa social media sa gitna ng lumalang banta sa national security at nalalapit na halalan dulot ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon at paggamit ng artificial intelligence. Babala ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, ang kawalan ng malinaw na pulisiya sa mga online platform ay inaabuso para manipulahin ang mga opinyon ng publiko at posibleng makompromiso ang katatagan ng bansa. Ayon kay Adjong, pwedeng makompromiso ang national security kung hindi mababantayan ng maayos sa mga aktibidad sa SOCMEN. Sa panig naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, kung hindi niya mababantayan ng social media, nagagamit ito para atakihin ang mga institusyon at individual ng walang pananagutan. Ngayong araw, lakay Sister L, magpapatuloy ang hearing ng Tri-Committee ng Kamara na layuning mahinto ang disinformation at mapanagot ang mga nasa likod ng fake news. Malaking tanong kung dadalo ba ngayong araw o muling iisnabin ng 11 vloggers sa pangunan ni dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles ang pagdinig ng komite. Bukod sa kasong contempt, nahaharap din sila sa pagkakulong kung patuloy na iisnabin ang mga iniimbitahang vloggers ang pagdinig ngayon ng Tri-Committee sa Kamara. Ako si New Nagulat para sa Yes, Sakay. Baka naman na pag-attend nila sa Kongreso, diretso na sa kulungan yan. Alam mo na kay Sister L, hindi ganun yung polisiya. Pag dumating ka doon, ay bibigyan ka ng pagkakataon na paliwanag. Kaya nga, merong mga imbitasyon. Itong mga vloggers na ito, para mga 3 o 4 na beses na yatang iimbitahan. At hindi pa nagpupunta, kaya nagkaroon ng banta na baka mapakulong sila. Pero kung dumating sila ngayong araw ito, lakay Sister L, mamaya ang hearing ng TRICOM, bibigyan sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Di batiin ko muna yung mga vlogger na kaibigan natin, si Joey Capisona, ayan, Vince Wald, at saka si Melo Yap. Ayan, mga vloggers ang mga ito ha? Ewan ko lang kasama sila sa mga imbitado rito. Mukhang hindi naman lakay. Nagpapakalat ba sila ng mga info na... Maayos na mga vloggers na yan lakay. Sa bagay, mukhang maayos naman ang mga ito. Kilalo ka ang mga ito Ayan. Anyway, sige, abangan natin yan, Manang Milky. Abangan natin lakay Sister L. Balik sa inyong dalawa. Daming bayan. Maraming salamat naman ng Milky Rigunan. Pero sabi ng isang congressman Sister L, abay sabi nito Congressman Ron, ang sabi ay ano daw ngayon ang sabi niya ay ano daw, this is the golden era of Congress. Yan. Bakit kaya? Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, nakapagpatay ng mansion at saka golf course dun sa bukid, dun sa kanyang probinsya. Seryoso ba yan, lakay? Mini golf course, yan. 5 holes. Anong takin mo yun? Dami. Makayayain ka. Oras sa Justice Dequiros. Pero ito muna, lakay. Meron muna tayong flash report. Tama flash report natin, Flash report. Flash report. Mayroong 6 na dayuhan na napaulat na nawawala habang nag-hiking lakay dyan sa may Valencia, Negros Oriental at nandyan. Kaya pala wala sa News Center. Live si Yuel Reyes. Yuel. Sister Els, kakakumpirma lang ngayon ng Valencia Municipal Police Station. 6 na dayuhan niya ang nawawala habang nagsasagawa ng hiking dito sa Barangay Malabo, Valencia. Ayon sa Valencia PNP, kabilang dito ang 3 German national na 67-year-old, 60-year-old at 58-year-old. Kasama rin ang isang Russian na 38-year-old, Canadian na 50-year-old at British na 63-year-old. Base sa ulat, umalis itong 6 na dayuhan noong March 19 pa, alas 8 ng umaga sa Sitio Lunas, Barangay Malabo, Valencia. Ngunit sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nawawala. Sa mga nakalipas na araw, patuloy yung pagbuhos ng malakas na ulan dito. Kaya isa sa posibleng tinitingnan na dahilan, lakay Sister L, yung madulas na lupa at posibleng sa mga sulok-sulok ng bundok napunta itong 6. Sa ulat na nilabas ng Parish Emergency Rescue Unit Volunteer, isang volunteer group dito lakay Sister L sa Valencia, Negros Oriental, itong 6 ay una, 5 lang itong napaulat na nawawala. Pero ang sinusundan ngayon na lugar dito sa may Twin Lake. Pero dahil nga sa malakas na pagulan at madulas na lupa, kinailangan suspendihin yung search and rescue operation
at nakatakdang ipagpatuloy maya-maya lamang. Yan muna ang aking report. Antabayanan na yung iba pang follow-up. Yuel, puro lalaki ito, ano? Tsaka mga may edad puro na. mga lalaki. Puro may mga edad na. Isa lamang yung 38 years old dito lang. Ito si Anton Chernov, yung Russian national. At yung iba, puro mga senior citizen na. Yung isa dito, magsi-70, lakay. Ayan. Antabayanan ng iba pang... Ilang days na silang missing, Yuel? Umalis sila lakay noong March 19, napaulat na nawawala kahapon. So mga halos 3 araw na lakay. 3 araw. 3 days lang, baka naligaw lang. Oo, ayan. Kaya dahil madulas, nahirapan baka lang. Baka na-misplace lang sila. Sana at ligtas sila. Okay. Antabayanan ng iba pang follow-up report mula dito sa Valencia, Negros Oriental. Ito si Yuel Reyes, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Yuel Reyes. Sana po ay ma-rescue kaagad sila. Ayan, Mayor Albi Benitez, ayan, paliparin mo yung helicopter mo, galugarin ang buong kabundukan ng Valencia, Negros Oriental. Oras, Sister L. It's 8:53. 2 minuto na lang lakay, alas 9 na. Bilis naman ng oras. Ang dami tayong mga report. Ang dami natin report at may kasama rin tayo ngayon sa studio. Siyempre, pakilala natin at linawin natin itong ating... Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Pero bago mo ipakilala ating bisita ngayon na Sister L. Yes, lakay. Ayan, abay linawin natin na ito pong ating programang Bakit Ikaw? Job Interview. Ito po ay libre, wala pong bayad. At ito po ay bahagi ng aming public service para makilatis po natin kung sino pa mga iboboto nating mga kandidato. Yes. Ngayong darating na eleksyon. At kaya naman paalala po sa mga sasalang pa at sumalang na po, baka po mayroon sa inyong nangihingi ng pera, pakireport na po sa DZRH dahil ito po ay walang bayad. Pero kung may kasamang jingle yan, may bayad na yan. Yun naman po, kung may jingle po kayo, yun naman po ay may bayad na. Ayan, pero para dito po sa Bakit Ikaw job interview, for free po ito, public service po ng DZRH. May dede si Deo makalma paglutusan nyo. Yan, may bayad yan. Pakisingel? Hindi, salary deduction yan. Salary deduction ba? Every play pala may bawas. Ayan, pakilala natin ating bisita. Bala kayang ating makakasama ngayon mula sa kabalikat ng mamamayan o kabayan na party list. Siya ay lakay, ay 3 term leftist na. din? Hindi siya leftist. Kabayan, di ba mga... Hindi, iba yun lakay. Makabayan. Makabayan yun. Okay. Lililinawin niya yan mamaya lakay. Nakatatlong termino na ito lakay sa Kongreso, sa mababang kapulungan ng Kongreso. At siya ay nagtapos ng law sa University of the Philippines. Scholar ng bayan. Yes, Master of Laws din lakay na in International Law lakay sa University College London. Aba naman. Wow. Galing London Bridge ito, ha? Grabe London Bridge. Siya lakay ay kasalukuyan na representative ng Kabayan Party List. Of course, si Congressman Ron Perez Salo. Pero lakay, hindi na pala siya tumatakbo. Ganun ba? Pero siya ang campaign manager ng Kabayan na Party List. Yes. At pabatiin muna natin si Kong Ron Salo. Kong, good morning at welcome po sa Damdaming Bayan. Maraming salamat po sa iyo, Lakay Deo. The same time sa iyo, Sister L. Sister L. Yes. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon na binigay po ninyo sa Kabayan Party List at sa akin po. So binabati po natin lahat po ng mga kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas. And
kukonfirm ko po yung binabanggit po nila kanina na Lakay Deo na wala po silang siningil po dito sa akin kahit 5 duling. Kaya nagpapasalamat po ako sa DZRH at sa kanilang programa at sa kanila mismo sapagkat binibigyan po nila ng pagkakataon ang mga katulad po natin na walang pambayad para ma-discuss po natin yung ating mga advokasya sa ating mga kababayan. Ayan, Attorney Congressman Ron Salo, abay taga Pangasinan pala kayo, ha? Ayan, saan po kayo sa Pangasinan? Sa Binmali po, Lakay Deo, kaya binabati po natin na masantos ya kabosan at si kayo namin, di tanad Pangasinan. Na po, na yung bagang bigat. Pero marunong ka rin mag-Ilocano? Nakakaintindi lang po. Basit lang, konti lang. Okay. Congressman Ron Salo, sir, ayan na. Ano ba ang isinusulong ng Kabayan na Party List, ha? Ano na ba, ikaw pala ay naging 3-term congressman na? Ano na po ang mga maipagmamalaki po niyong nagawa na batas para matulungan ang ating mga kababayan at anong sektor ang particular na tinutulungan po ninyo? Maraming salamat po. Napakarami na po na pwede po nating ibandila na ginawa po ng Kabayan Party List po, Lakay Deo. Alam po ninyo, ang advokasya po ng Kabayan Party List, ang tawag po natin dyan, Kabayan plus 2. Ka for kalusugan, ba for pabahay, yan for kabuhayan, plus edukasyon ng OFW and seafarers concerns. Kaya sa lahat po ng mga advokasya pong ito, may inaisulong pa na o naging batas na naisulong po ng ating Kabayan Party List. Pagdating po sa kalusugan, Lakay, yung tinatawag po natin na universal healthcare. Isa po tayo sa pangunahin po talaga yan na nagsulong po niyan dahil dati po tayo na consultant po ng Department of Health. Kaya during those times, kay Senator JB, so ikaw ang counterpart sa Kongreso pala. Tama po kayo. So bago po yan umakyat sa Senado, tayo po doon sa House of Representatives ang talagang nagtasa po niyan. Diyan po sa mababang kapulungan itong universal healthcare. Mayroon din po tayong batas na tinatawag po natin na para sa Philippine Mental Health Law. Mayroon din tayong batas para sa Cancer Registry. Kasama po tayo sa pangunahin na nagsulong po ng mga yan. Pagdating po sa pabahay, yung Department of Housing po ngayon na may programa po na 4PH Lakay and Sister L, alam po ninyo, tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong ng Department of Housing. Pagdating po sa kabuhayan, yung Salt Industry Development Act na ito po ay naging batas po nakarang taon at kasalukuyan po na ini-implement po ito. Tayo rin po ang pangunahin na nagsulong po niyan. Kaya ang tawag po nila sa atin sa industriya, the father of modern salt industry. Dahil kinikilala po ng industriya na tayo po ang talagang nagsulong po ng batas po na yan para matulungan po yung mga kababayan po natin na mga asin. Lalo na po yung mga nawalan po ng oportunidad dahil po sa iba't ibang mga factors kung bakit nawala ang pag-asin. Pagdating po sa edukasyon, tayo rin po ang sa pangunahin na tumulong doon sa Universal Access to Quality Education. And ngayon, ang sinusulong po natin, yung IGASPE. Ito po yung expansion para sa mga nag-aaral po sa private schools ay matulungan po sila, mabigyan po ng mas malaking tulong yung gobyerno po para yung mga private schools po natin ay hindi po magsasara dahil ang dami na pong nagsasara po ngayon. Ngayon din, ang related po dyan, yung sinusulong naman po natin, yung magkakaroon po ng Magna Carta of Small and Medium Private Schools. So yun po yung isang tatasain po talaga natin, Lakay. And pagdating naman po dun sa OFW and seafarers concerns, natutuwa rin po nating sabihin na yung Department of Migrant Workers na dati po yan ay POA, tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong po yan. At yung pinakabago po ngayon, ito pong Magna Carta of Filipino Seafarers, tayo rin po ang sa pangunahin na nagsulong po niyan. Kaya yung industriya din mismo ang silang nagsasabi at nagtumatawag po sa atin, the father of the Magna Carta of Filipino Seafarers. Wow! Palang, ang daming nagawa ng Kabayan na Party List, Lakay. Ba't ngayon mo lang sinasabi ito? Alam po ninyo, Lakay, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon dahil syempre yung katulad po natin na Ron Salo, wala po masyadong nakakakilala po sa atin, hindi nabibigyan ng pagkakataon na may parating po natin doon sa mga kababayan po natin. Kaya maraming salamat po talaga sa opportunity po na ibinigay po ninyo ngayon. Well, sa bagay, in fairness, Congressman Salo, ayan, narinig naman namin ang pangalan mo. Pagka, ayan, katulad mga panukala mo, inirereport ni Milky yes, sa Kongreso.
So, yan pala ang inyong mga nagawa. Ano pa ang balak mong gawin, ninyong gawin sa kabayan na party list kung kayo ay swerten ulit na magkaroon ng kinatawan sa Kongreso, Congressman Ron Salo, sir? Marami po, Lakay. Sa lahat po ng mga advokasya po natin ito, mayroon din po tayong sinusulong. For example, pagdating po sa kalusugan, dahil ka-partner din po natin ng midwives, yung Integrated Midwives Association of the Philippines, yung kanilang executive director, isa po sa mga nominees po natin, si Miss Patricia Gomez, and sinusulong po natin yung pagpapaigting o pagpapalakas po ng midwifery profession sa Pilipinas dahil kinikilala po natin yung kailang natatanging papel para sa pagsisigurado ng kalusugan ng ating mga ina't sanggol. Kaya yan po ay pending po yan, pasado na po sa House of Representatives pero hindi po pumasa sa Senado, itutuloy po natin yung panukala po yan. Sa health, yung e-health systems o e-health services, ito po yung paggamit po ng ating teknolohiya para mapalakas po yung pagbibigay po ng health services sa mga kababayan po natin. Susulong din po natin yan. Yung donor, yung organ donation. Isa rin po yan sa pamaraan po. Opo, dahil para si Dr. Minggita Padilla, ayan, sa mata naman yung ano niya. Hindi mo alam mata ni Minggita. Hindi ganun yung pangalan ng party list nila. Anyway po, maraming salamat po. Dito po sa organ donation, tayo rin po isa sa pangunahin na nagsusulong po niyan nung pang 17th Congress. Kamuntikan na pong pumasa po yan noon pero naantala, and tuloy-tuloy po yung pagpupush po natin para maging batas po yan dahil kinikilala po natin na ang pinakamagandang paraan para mabigyan o mapahaba ng buhay yung mga kababayan po natin through organ donation. For example, kung papansin po natin yung mga nagpapadialysis po, maigsi lang po yung buhay po ng mga yan kapag naumpisa na po na magdialysis. I'm just talking, real talk lang po ito kasi may mga nagalit na po sa akin, Lakay, nung sinabi ko po na kapag nag-start na po magdialysis, ganito na po yung lifespan. Pero ang sinasabi lang naman po natin, yan po'y base po sa datos. Kaya sinasabi po natin, ang talagang solusyon would be organ donation. Siguraduhin po natin na magkaroon ng talagang sistema para magkaroon po ng opportunity yung mga talagang may malalang sakit na magdugtungan pa ng mas mahaba yung buhay po nila. Pagdating po sa pabahay, sandali, Congressman Salo, sir, ayan, kasi marami tayong kaibigan na nagdadialysis. Yes, Lakay. Tsaka yung sa pagdating sa organ. Daang libo yan. Yan yung mga nagdadialysis thrice a week. So ano kayang tulong ang magawa natin sa kanila, Congressman, sir? Kasi biro mo, parusa yan, ha? Yes. Yung ibang hindi na kaya magpa-dialysis, ayan, kasi nawalan sila ng pambili ng pagkain. Abay, yung mismong pasyente ang nagsasabi na tama na, huwag nyo kang i-dialysis, ayan, ibili na sa pagkain yan, tama na yan, ready na akong kunin ni Lord. Mga ganun ba, ha? Maraming salamat doon sa tanong po ninyo, Lakay, dahil natutuwa ko pong sabihin po sa inyo dahil isa po talaga ang kalusugan sa pangunahin advokasya po natin. Tayo rin po talaga ang nag-push po niyan doon sa tinatawag po natin universal healthcare, kasama na po yan, yung free dialysis. At the same time, dati po yan, mababa po yung binibigay, 2,600 po yan. Ngayon po, mahigit na pong 4,000 per dialysis session. Tayo po ang isa sa pangunahin talaga na nakiusap po sa PhilHealth. Si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List. Number 2, dati rin po yan, Lakay, 90 days lang po yung ino-offer po na dialysis free sessions ng PhilHealth. Naging 145, then ngayon 152 session days na po. Tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong po niyan. Kinausap po natin ng PhilHealth, talagang tumayo po tayo, sumulat po tayo, in-engage po natin sila sa diskusyon. Kaya natutuwa po nating pamalita sa mga kabayan po natin na isa po talaga ito sa ibabandila po natin sa kanila ng Kabayan Party List ang tumayo o tumindig para sa kanila. Pwede bang amyendahan yung panukalang batas na yan, Congressman Salo, na dapat lahat ng mga LGUs, yung mga nagdadialysis na kababayan nila, i-subsidize ng LGU. Ganito po, Lakay. Okay, mga congressman. Covered na po ng PhilHealth. So, yung lahat ng session days nila, 152 session days, covered na po yan ng PhilHealth. Kahit saan pong silang pumunta na hospital o kaya dialysis centers, basta registered po yun o accredited po ng PhilHealth, i-reimburse po sila. Ang mga challenges na lang po dyan, Lakay, kapag pumunta po sila, syempre sa private institution, hospital, facility na mahal, syempre magsisingil ng additional. Number 2, ang isang challenge po dyan sa mga kabayan po natin, yung transportation. Kaya doon po pwedeng pumasok po yung LGUs. Number 3, of course, kulang po yung mga facilities. Kasi syempre, by slots po yan. Kasi yung isang dialysis center, may capacity lang po yan. Kasi
on the average, so isang machine, dalawa, maximum 3 ang pwede lang i-cater. So kukulang po yung slot. So dyan po pwedeng pumasok po yung mga LGUs po natin. Bumili ng maraming dialysis machine. Ang isang challenge po kasi po dyan, Lakay, yung kulang po yung nepro po natin na nagpa-practice. And lalong-lalo na po in certain areas ng mga lupalop na ng bansa, kung saan ito yung mga GIGAs na tinatawag, geographically isolated areas, walang gustong mag-practice po doon. Kaya ito po talaga yung dapat na tutukan din po ng ating Department of Health, yung tinatawag po natin na access at pagkakaroon po ng sapat na mga magpa-practice doon sa mga areas po na yon. Kasi kahit na mayroon pong facility, meron po tayong mga machines, pero kung wala naman pong nephrologist na willing na mag-practice po doon, hindi po masiservisyohan yung mga kababayan po natin. Ayan, bago yung ating tanong sa Man on the Street, Congressman Salo, ayan kasi sundan ko lang yung tanong na yan, yung issue yan na Congressman Salo, sir. So kasi ang problema kasi sa mga nagdadialysis yung yung continuous na ano yan hanggang actually lifetime na yan maintenance na yan So ang dapat siguro dapat na maganda ayan para yung ating mga kababayan na nagdadialysis maibsan. Ano ang yung konkreto ba na bukod sa kasi kung sa PhilHealth ayan nahihirapan hindi at saka bukod sa hindi naman nasagot ng PhilHealth lahat yan ilang percent lang nung gastos Congressman Salo, sir? Sagot po actually, Lakay, sabi ko nga po sa inyo, mataas na po yung coverage. Nagdadagdag lang po yan kung yung facility ay may hihingin pa po na additional. Pero yung full session, yung full year, ay covered na po yan ng PhilHealth. Ang challenge lang po dyan, syempre yung mga iba po na facilities, maring late po yung kanilang reimbursement. Kaya nagkakaroon po sometimes, hindi na po sila tatanggap po ng idadialysis unless magbabayad. So yan po yung isang challenge po natin. Siguro kailangan po natin na maging mabilis din po yung reimbursement process o mechanism ng PhilHealth. Pangalawa, ang kakailanganin po talaga natin, yung nabanggit ko po kanina, ito po'y palliative po ito, Lakay. Ibig sabihin, may sakit na. May sakit na, dinadialysis na. Kaya ang talagang solusyon po rito, yung tinatawag po natin na preventive. Kailangan maturuan po yung mga kababayan po natin paano makaiwas po doon sa pagkakasakit po ng bato. Kasi it really seems to be an epidemic already. Kahit saan sa Pilipinas po tayo pumunta, Lakay, ay talagang mayroong mga kababayan po tayo na talagang nasa end stage na po sila, late stage na po nung kanilang disease. So kailangan ma-educate ang ating mga kababayan. But at the same time, ang isa rin na maganda po talaga yung sinusulong po natin na organ donation. Kasi yung lifespan po nila ay more than double kapag nagkaroon po ng organ donation, at kung compatible po yan, mas mahaba po at yung quality of life. Kasi tama yung binabanggit po ninyo, Lakay, kapag nagka-dialysis na po yan, wala na po silang gagawin. 3 times a week, pabalik-balik po yan sa ospital. Wala na po silang gagawin for the rest of your life, kundi ganon. Kaya yung quality of life ay nasasakripisyo. Kaya kapag may maayos po yung organ donation po natin, at least yung buhay po na meron po sila mas dekalidad, kasi hindi po nila kailangan pabalik-balik. At saka, speaking ng mga technicians, mga doctors, baka siguro yung mga bagong graduate, di ba ganyan nung araw, yung bago mag-practice yung mga graduate ng medicine, nurses, merong nagse-service ba sa mga baryo-baryo, mga ganun? Parang nag-render ng service. Doctor to the barrios yung tinatawag po ninyo siguro. Meron pa rin naman po yun. Kaya lang hindi ko po sigurado ngayon kung gaano ka-widespread yung practice po na ginagawa po ng Department of Health. Dapat. Kasi alam mo, Lakay, totoo yan, di ba, katulad ako, galing sa probinsya, kailangan, yung nanay ko, dinala ko dito sa Manila para dito ipagamot dahil wala pong pasilidad na pangangailangan doon sa kanyang karamdaman. Pero kung kaugnay po nitong pinag-uusapan natin, yung sa gamot, paano sila matutulungan, isa pong problema natin, yung kakulangan sa healthcare workers, yung nasa sektor ng health po, dahil yung ilan sa ating mga kababayan, katulad po ng mga nurses, umaalis ng Pilipinas because of salary. So mababa po ang salary nila, hindi sila well compensated. So nagde-decide po sila, napipilitan po silang umalis ng Pilipinas at sa ibang bansa po magserbisyo para po mabuhay, mapag-aral yung kanilang pamilya. Ano po kaya ang pwede nating maging hakbang para naman yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga sa health sector, ay mapataas kahit papaano yung kanila pong sweldo, matulungan din po sila na hindi
hindi na lang sila umalis ng Pilipinas at dito na lang sila magtrabaho. Napakaganda po ng tanong po ninyo, Sir Stella, dahil alam po ninyo, ang Kabayan Party List din po ang tumatayo doon sa mga kababayan po nating patuloy na nakipagsapalaran sa ibang bansa o OFW concerns. At nabanggit ko nga po kanina, tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsulong ng Department of Migrant Workers. Isa rin po yan talaga sa tinututukan po natin na pagsisigurado na magkaroon po sila ng sapat na kita po dito sa Pilipinas, pero definitely hindi po natin kayang tapatan yung kikitain po nila sa abroad. Pero may mga pros and cons naman po yan. Siyempre kapag punta po sila abroad, iiwanan po nila yung pamilya po nila dito. So of course kikita sila ng malaki, pero ang kapalit naman po nun, yung pamilya mo, yung social cost. Pero pag nandito naman po sila, maaring hindi ganun sing taas nung kikitain po nila doon, pero kapiling po nila yung pamilya po nila. But at the same time, kasama po tayo doon sa, di ba may batas na po tayo, for example, sa nurses, na minimum salary po nila sa gobyerno ay salary grade 15. Kaya po yan ay nagkaroon po finally ng implementation po yan. Kasama rin po tayo doon sa tumutok para maibigay po sa kanila yung equivalent po na benefits to that particular salary grade. Ngayon din, dito po sa pinag-usapan po natin yon sa midwifery profession, Lakay. Pero dahil, bago tayo mapunta sa midwife sa Congressman Salo, sabi ni Birthday Boy, si Congressman Adora Pleto. Ayan, ayan. Happy birthday, Kong! Ayan, saludo ako dyan sa mga champion of OFW and seafarers yan, sabi niya. Nakakatawa naman. Binabati po natin si Kong Ador Pleto. Alam po ninyo, katabi po ko po yan, kaibigan ko po yan. Simula pa po, simula pa po nung nasa gobyerno po tayo sa executive, dati pong undersecretary sa DPWH po sila. Ako naman po undersecretary sa Malacanang. Kaibigan na po natin yan si Kong Ador Pleto. At kaibigan po talaga natin, nagpadala po ako ng video message sa kanyang birthday. Birthday, Kong Ador. At kaibigan nga po pala kanya kayo. Every time na lang, pag magkatabi po kami, kayo po ang kinukwento nasa po niya. DPWS pa yan ayan, nasa Cordillera pa yan ayan, kaibigan natin si Ka-Ador. Pero bago natin naputol si Kong, bago natin ituloy yung sinasabi mo, Kong, mayroon pong magtatanong po sa inyo na isa sa ating mga kababayan na sa labas at kasama ang ating reporter na si RH23 Edwin Duque. Edwin, sino ang kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Congressman Ron Salo? Edwin. Mayor Deo, Elaine, isang vendor si Tatay Joel Bonifacio. Ang matagal ng vendor na may tatanong sa kanya dahil sila ay nabubuhay at namumuna sa pamagitan ng pag-utang ng 5-6. Meron daw siyang itatanong kung anong batas yung pwede makatulong sa kanila. Si Tatay Bonifacio, itatanong niyo po kay Congressman Ron Salo. Congressman Ron Rosalo, ano pong batas ang pwede niyo pong itulong sa mga vendor para makagawa ng batas? Para makagawa po ng batas. Anong batas yun? Anong batas po yun? Anong pwedeng ihain, panukala, gawin? Yung batas na pwede raw gumawa ng batas na sa mga vendor, pagpahiram ang gobyerno ng punan para hindi na lang sila umasa sa 5-6. Apo, pwede na pong sumagot? Okay, Congressman Salo. Apo, napakaganda po ng tanong po ninyo. Talaga pong makakatulong po yan. Yung binabanggit po ninyo na magkaroon po ng financial inclusivity yung mga vendors po natin. Totoo po yan, ayan po yung challenge po talaga sa mga nagtitinda. Mga malit po kasi yung puhunan po nila. So tama po yan na magsulong po tayo ng batas para mabigyan po sila ng access. Ang concern po kasi natin sa mga vendors na katulad po ninyo, kaya hindi po sila makalapit din po sa mga bangko dahil doon sa mga requirements. Malaki po yung at marami po yung mga nire-require bago po sila ma-issuehan o mabigyan po ng pautang. Kaya tama po na dapat yung gobyerno po ang siyang tatayo para magbigay po ng pautang doon sa mga talagang nagnenegosyo, whether or not malit po sila o malaki, pero mas maganda na mas-center po doon sa mga maliliit po nating kababayan katulad po ninyo. Ayan, okay. Edwin, ayan, ang Si pala ni Tatay Kuya Bonifacio. Tatay Bonifacio Andres, ayan. Sorry, ano ito masasabi nyo? Marami po salamat. Ayan. So, okay, sana manalo siya. sana manalo. Ayun. Okay. Maraming salamat, Kuya Bonnie. Bonifacio. Ayan. Thank you, Tatay. At Maraming thank salamat, you, Edwin. Yeah.
Ayan, nako, eto mukhang maraming congressman ang nanonood sa atin ngayon na Kong Rona Salo. Ano mga message sa'yo, Lakay? Abay, sabi ni Congressman Amir Pelaez Putin Momo. Ayan. Regards kay Congressman Ronsalo from Congressman Romy Momo. Ayan. Si Kong Momo. Si Kong Rona Salo ng Kabayan Party List. Iboboto ng CSW Party List. Ayan. Ayan ka na naman. CWS pala. Construction Worker Solidarity. Ikaw talaga, Lakay. Maraming salamat po, Lakay. Actually, kaibigan din po natin si Congressman Momo. Ayan, Congressman Edwin Garjola. Ayan. Kaibigan din po natin. Opo, regular congressman na po si Congressman Momo ngayon. Ganun ba? Oo nga, regular congressman na siya. Kaya tama po kayo, baka kabayan na po ang iboboto po ni Congressman Momo po ngayon. Pakisama na po yung mga constituents po ninyo pong Momo. Magalit si Congressman Garjola sa kanya. Pwede ba katiin yung boto? Hindi po pwede. Isa lang pwede iboto. May party sila. Construction Workers Solidarity. Anyway, Kong Rona Salo, sir, ayan, bilang panghuli po, ayan, sabi nga namin, ang tanong namin, bakit kayo? Bakit ang Kabayan na Party List ang dapat iboto na ating mababayan sa darating na eleksyon? Maraming salamat muli sa pagkakataon, Lakay. Bakit Kabayan Party List po ang kailangan po nila iboto? Dahil napatunayan na po ng Kabayan Party List ang aming serbisyo po. Napatunayan na po ng Kabayan Party List na talagang yung mga sinusulong po natin ng mga batas ay nakakatulong po sa mga kabayan po natin. Makitang-kita po ninyo sa Kabayan Party List, hindi malulugi ang isang boto po ninyo. Paninindigan po natin yan. Marami po tayong advokasya, malinaw. Marami po tayong naisulong ng batas at marami pa po tayong susulong ng mga batas para sa kagaganda ng buhay ng mga kapwa Pilipino po natin. 120 po pala, Kalakay. Baka makalimutan po natin. 120 po sa balot ng Kabayan Party List. Pang-apat na page na yata yan. Isang page lang naman po yan. Pero linawin po natin, nasa likod po lahat po yan, nasa pang-apat po na column. At yung Kabayan Party List po pangalawa doon sa pang-apat. Para tandaan po ninyo, lahat po ng mga kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas na nakikinig, 120 po ang Kabayan Party List nasa likod ng balota. Isa lang pwede ba yung iboto? Pang-apat po na column, pangalawa doon po sa linya. Ayun. Para hindi na siguro kailangan para hindi na mahirap hanapin. I-memorize na lang yan. 120. Ayan. Maraming salamat, Congressman Ron Perez Salo, ang kinatawan ng Kabayan Party List number 120 sa balota, at binabati ka raw ng dati mong girlfriend na isang doktora. Ayan. Pwede rin po bumati. Batiin ko rin po si Dr. Jewel sa lahat po ng mga nominees po ng Kabayan Party List. Ang aking mother, si Mother Ellie, na mag-birthday po siya, 92 birthday po next month. At the same time, sa mga anak po namin, si Glory, Elijah, Jacob, and Olive, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng supporters po ng Kabayan Party List sa loob at labas ng Pilipinas, sa lahat po ng mga nominees po natin, magandang umaga po sa ating lahat. Kabayan Party List po 120. Maraming salamat, Congressman Ron Perez Salo, Kabayan Party List. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Bacoor City, isa namang high value target na Chinese national ang naaresto. Detalye balita mo, RH27. Noche Kakas. Noche. Sister L at Lakay, to be exact, nasa 217,600,000 pesos ang halaga ng illegal drugs, particular na itong shabu at ecstasy tablets ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency dito sa isang parking lot sa isang fast food chain sa New Molino parking lot sa Bacoor Boulevard dito sa Bacoor City sa Cavite. Isang Chinese national, Lakay naman, Sister L, na isang high value target ng PDEA ang pinusasan ngayon ng PDEA dito sa nasabing bypass operation sa nabanggit na lugar. Abangan na follow-up report, RH27, Notikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report!
Maraming salamat, Noche Kakas. Di maubos-ubos ang droga. Ha? Oo, Ayan. grabe Lakay. Alam mo Lakay, kapag yung mga report ng ating correspondents, ang daming drugs Lakay sa mga probinsya. Hindi ko alam kung saan na lang nanggagaling yan. Ay, sinabi sa mo. ating pang Rapido Hataw Balita tuwing hapon Lakay. Halos lahat na report drugs. Dito lang sa Pasig, dyan sa Napico, Mayor Bico, ha? Abay, magugol ka. Mga bata pa yung mga nagbebenta ng drugs. Naku, Lakay. Yun yung malungkot na katotohanan, Lakay. Yan ang malungkot talagang pangyayari ngayon, Dong. The order is dead or alive. Wag na, Dong. Chicken sandwich na lang, Dong. Okay naman daw siya doon sa loob, sabi ni VP Sara Lakay. Ayan, Anyway, AFP, hindi maaaring harangin ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kahit nangyari pa ito sa loob ng kanilang kampo. Yan po ay sabi ni si Defense Secretary Gibo Teodoro. O nga pala, kasama sa hearing kahapon sa committee ni Manang Aimee. Yes, Lakay. RS number 28. Abay, puro mga big time yung mga bisita sa Senate hearing kahapon. Alam mo, Lakay, nanonood din ako kahapon. Siyempre, nakikita ko yung mga comments. Grabe, Lakay, nag-aaway-away talaga sila sa comment section. Ano yung term na pinag-aawayan Raymond? Red notice ba? Red diffusion and red notice. Red notice and red diffusion. Yes. Pwede ba gawing green diffusion na lang? Okay, rainbow color na lang? Yun, masaya yun. Rainbow color. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, dumipensa ang Armed Forces of the Philippines at Magitan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagsawalang kibo sila ng araw na nangyari ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang dating Commander-in-Chief ng AFP at nangyari pa ang pag-aresto sa loob mismo ng kampo ng militar. Paliwanag ni Secretary Teodoro, hindi maaring mamayani ang AFP sa civilian authority. Ang ibinigay, sinuportahan lang daw ng AFP ang law enforcement operation na isinagawa ng Philippine National Police nang isilbi ang arrest warrant laban sa dating Pangulo na mula sa ICC na pinadaan sa Interpol. Tumanggi itong idetalye kung ano yung iba pang pinag-usapan tungkol sa operation dahil operational security daw ito. Ngunit ang malinaw, ang hiniling ng PNP ay tulungan sila ng AFP kahit ito ay kanilang ibinigay. Bahagi ng aming ambush interview dito kay Secretary Gilbert Teodoro. Ang sinasabi ko lang, may ginawa ang armed forces, sinuportahan ang Philippine National Police dahil ito ay law enforcement operation. Hindi walang role ang armed forces dito kung hindi sumuport sa PNP. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Gibo Teodoro. Raymond, ito si Mayor. Akala ko ang sabi ni Secretary Gibo, lumipad tayo. Hindi tayo nakakalipad hanggang ngayon kasi nag-aaway tayo palagi. Kung sa halip ng paninira, magtulungan naman kaya tayo para umangat ang ating bansa. Lilipad lang tayo pag nagkaisa tayo. Edukasyon, trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin. May plano na po ako para lumipad muli ang Pilipinas. Sama na kayo. Ito po si Gibo Teodoro. Galing, talino, may plano. Gibo Teodoro para Pangulo. Ang plano nilipad sa The Hague. Ayun, yun ang masaklap, Mayor. Pero yun, narinig naman natin kahapon yung bahagi ng hearing. Talagang orsigido si Senator Aimee. Pero siyempre may kanya-kanya namang sagot yung mga opisyal na full force sila na humarap sa pagdinig ng Senado kahapon, Mayor at Elaine. Ayan. So may may second hearing ba si Manang Aimee? Ang sabi niya kailangan daw evaluate muna yung mga mangyayari at kasunod pang mangyayari dahil mukhang ang malaking sagabal kung sakasakali at hinihintay Mayor at Elaine anong kung magdedesisyon ang Korte Suprema doon sa mga petition na inihain ng kampo ng mga Duterte, Mayor at Elaine.
Oo, ang kasi ang Senado ba pwedeng ipatawag ang mga justices? Magpatawag sila pag resource person lang, Mayor, pero pag under investigation, hindi pwede yun. Hindi, tsaka may separation of powers. Separation of powers. Pero executive tsaka legislative, ayan nagkaanohan sila eh. Nandun sila. Ayun, yun ang problema dito. Kaya mukhang may maingat din naman in fairness kay Senator Amy nung magkatapos ng hearing ay naging maingat na yung kanyang pahayag dahil sabi niya kailangan mo na evaluate at least narinig yung magkabilang panig tungkol doon sa nangyaring pag-aresto sa dating presidente dahil yun nga ang ugat o ang dulo ng lahat para sa mga kampo ng mga Duterte ay ibalik sa Pilipinas. Sabi naman ni Secretary Boying Rimulya ay wala na sa kanilang control yung kundi sa control na yon o desisyon na ng International Criminal Court. Tsaka aminado na ni VP Sara, sabi kahapon mukhang malabo nang may ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Digong kaya sabi niya let's move on. Ayun, kaya mukhang lahat ng paghahanda ay ginagawa na niya ngayon doon. Pero siyempre may mga iba pa na ang pagkakasabi may mga susunod pang mga bibisita. Pero siyempre, bibisita lang yung mga yun. Hindi naman pwedeng permanenteng makakasama ng dating Pangulo doon sa Netherlands. Bara na si Atty. Nicolas doon. Sabi, kulas talaga. Nicolas, di ba? Nicolas Kaufman. Kaufman. Ayan. Kaufman. Sabi nga ni Senator Golacay, yung hearing kahapon, kung hindi naman may ibabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baliwala din naman yung hearing. At least nalinawan yung red notice saka red diffusion at red notice na kahit ako gumagawa ng news kahapon nalito ka nahehelo din ako lakay i-diffuse na kasi natin mga tension na ganyan kaya kami kahapon kumbaga hindi na masyadong technical yun kaya kasi kung hihingan mo sila ng paliwanag, lalong nalilito. Kaya ano mga abogado, kanya-kanya opinion yan, interpretation. Ayan. Ayun, yun na nga. Ang yung explanation ng transnational crime at iba naman ang pagkaintindi ng iba. Tsaka first time natin marinig yung red diffusion. Red notice na alam natin dahil sa pelikula. Sa pelikula, red notice talaga. Okay. Maraming salamat, Raymond. Ngayon, banggitin ko rin, Mayor, na yung alyansa sa Bagong Pilipinas Senatorial Team ay nakapunta sa Cavite ngayong araw dahil dito yung araw ng kanilang kampanyahan. Mangyayari itong rally mamayang alas 4 ng hapon doon sa New Capitol Grounds sa 13 Martires City dito sa lalawigan ng Cavite. Napangungunahan siyempre ni Pangulong Bongbong Marcos. So inaasahan namin yung mga Rimulya brothers ay dito magpapakitang gilas. Lalo doon sa kanilang senatorial line-up, tatlo yung mga Caviteño. Senator Bong Revilla, Senator Ping Lacson at Senator Francis Tolentino. Oo nga, ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam mo lakay, nabanggit nila kay Raymond yung Cavite. Nakikinig sa atin ngayon si Senator Lito Lapid na on the way dyan sa rally lakay sa Cavite. At shout out din si Ninong Supremo ko daw. Shout out din kay Beshi, Sir Florante Rosales at sa Team Lapid. Sabi ni Senator Florante Rosales si Senator Lito Lapid para maiba daw. Sasakay daw siya ng puting kabayo. Si Leon Guerrero. Guerrero yun lakay. Alam mo lakay, luma niyang pelikula pinapanood ko dati. Ngayon Batang Quiapo na. Batiin natin si Cassandra. Ayan. Sino si Cassandra? Hindi si Cassandra ang nasa Women's Correctional sa Muntinlupa yun Si Cassandra baka hindi mo alam, Sister Ella. Si Cassandra Anica de Mesa, debut bukas. Wow! Happy 18th birthday. Ayan. Kaya yung kanyang daddy na siyempre sagot niya yung debut. Ayan, may kasama
meron pang Toyota Fortuner, Wow. Mr. Cesar Lee, ha? Ayan na naman siya. Ayan, Hi, Basta Cesar Lee. Ayan, kaya hindi daw niya kayang gayahin yung billionaire na Ay, hindi niya nagregalo kaya. ng Rolls-Royce at saka Ferrari. Ayan. Okay lang yun. 18 years old pa lang naman. Sa bagay. Oo, ayan. Binabati ni Noble Ram de Mesa. Ayan, happy birthday Cassandra Anika de Mesa, iha. At abangan mo, ha? Ayan. Kaya lang wala daw kulay pink na Toyota Fortuner, sabi ni Mr. Cesar Lee. Ayan. Pwede naman yung papinturahan kapag Happy birthday Cassandra at birthday din pala, ha? Ayan, nitong si Leo Palo III Go. Ayan. Ay, happy birthday, sir. Ayan, Senator Leo Palo III Go. Ayan. Dinugtungan mo na naman. Staff to ni Senator Christopher Bongo. Ayan, Senator Bongo, kumusta ka na? Ayo. At happy birthday din kay Kuyang Brian Tolosa. Oy, si Dennis Antenor. Ay, oo. Parang naalala ko nagpabati yan. Walang yang ito. Alis-alis dito sa DCRS. Pumunta sa DWIC tapos dito magpapabati. Happy birthday, Sir Dennis. Ay, Dennis, happy birthday, pare ko. Ha? Ayan, sagot ko na emperador mo. Ha? Ayan. At si Father Alan Cortez o Attorney Alan Cortez, ha? Sabi ni Attorney Orlidi, di ka raw nagpaparamdam. Ayan, kahit mumpo daw, okay na. Ayan, lalagyan ng 3 kutsarita na emperador. At happy birthday parang reseta lang ng doktor. Oy, si Mrs. Lita Taruk. Ayan, ang dating girlfriend ni parang Joe Taruk. Hello po. Good morning belated po. happy birthday. Ayan, binabati ni Popoy. Ayan. At si Miko Lara ng Dagupan City, happy birthday. At kay Noble General Eden Ugali, happy birthday. At si Mayor West Gatchalian nga pala, ha? Ay, hi Mayor! Nakikinig sa atin, ha? At si Ka-Other Plato, happy birthday ulit. Pala, salamat po sa napakasarap na chicharon. Ayan, oo. At kakanin. Pang-kolesterol. Saktong-sakto sa munggo. At sabay sila ni Mayor Zenny Mendoza. Ayan. Mayor Zenny, happy birthday. At mga mista, ayan, di daw kayo nagpaparamdam. Bukas daw sila magpaparamdam, ha? Sabi ni Kuya nga Alex Guo, ayan. Gulang. Gulang ba? Ayan, happy birthday Mr. Jeff Delgado, Frank Oyami, Kuyang Tateng Nartates, ayan, from Sandigan 82. At happy birthday din kay General Joey Carrillo mula kay Eric Balcos. Alakay, babatiin ko, nakikinig sa atin si Attorney Biong Garing ng Muntinlupa. Si Congressman. Yes, shout out po sa inyo. Mayroon daw sila lakay, PDP Laban Grand Motorcade dyan sa may Muntinlupa Sports Complex, sa may Tunasan, Muntinlupa City. At nakatutok lakay ang mananabong ng Antipolo. Si Kapitan Rex Cayano. Ayan, Karix, good morning. Nanonood siya, tawan-tawa siya dun sa pinlay mo na lilipad. Sabi niya, lilipad talaga. At si Caso J. Jimenez, ayan, good morning Caso J. Kaso inilipad sa Diheg. At happy birthday din kay si Peter Singh, ha? Yung partner ni Yusek Cesar dito sa programa tuwing Sabado, ha? Okay, oo. Peter Singh, yung pandesal natin, namimiss ko yung pandesal, hindi ko na malasahan, pare ko, ha? Ayan. Uy, masarap lang yung pandesal, ha? Oo nga. Malalaki yung pandesal. Tinigil na ng paggawa ng pandiregla, Ayan. Gawa ka ulit, Peter Singh, na ng pandiregla, pare ko, tsaka pandikoko. Ayan. At saka yung monay, ayan, sarap grabe yan. Grabe yung pandiregla. Yung pandikoko, masarap din yung lakay. At saka yung kabayan. Ayan, masarap yun. Tapos mainit yung kape. Kaya batiin na lang muna natin yung mga taga Intramuros Masonic Lads. Ay, good morning. Abay, good morning mga brethren. Abay, mamaya pala ang public installation nila, ha? Baka di nyo alam mga kuyang, ha? Ayan, makikain at makiinom doon. Lakay, gusto ko makikain pero gusto ko lumpia. May lumpia ba doon? Tara natin kay Justice Ador Andrada. Worshipful Master Dina Santos, Senior Warden Herbert Machenso at Junior Warden Ador Andrada. Ayan. Mamaya po 2:00 sa Grand Lodge of the Philippines. At binabati kayo ng mga golfers. O yung Most Worshipful Sunny Rason, Dr. Most Worshipful Boy Anyag, ang mga officers and members ng Confederation of Square and Compass Golf Club. Good luck sa ating mga fundraising, mga Most Worshipful Sirs, mga brethren. Naku,
Alam mo, mayroong umaapela dito sa YouTube channel. Banggitin ko lang to, Batiin ha. mo, oo. Sabi ni Jonathan Esplegera, calling the attention of Ninong Sherwin Alfaro. Bakit? Sabi niya, Lakay, bakit naman hindi kami kasama na mga driver sa malakasang promo ni Sherwin? Aba, gumawa kayo ng terminal kasi terminal ang pinupuntahan nila ngayon eh. Ha? Ganito na lang, punta kayo dun sa mga terminal para pag nandun si Sherwin, makakasali kayo dun sa Lakas Shop Tama promo natin. Ayan, para tumama din kayo. Ayan, Dahil walang talo dun, Lakay. Lahat dun may panalo. Sa dami ng mga pinamimigay ni Ninong Sherwin ngayon, gusto siya sa terminal ng bus, sa terminal ng jeep, tricycle, MRT, LRT. Ayan, iba ang Ninong Sherwin. Flash Report. Flash Report! Naku, Lakay, mayroong sunog na sumiklab dyan sa may St. Luke's Hospital, dyan sa may Quezon City. St. Luke's? Oo, Lakay, sa Quezon City. At nandyan si RH5, Val Gonzalez. Val. Sister El at Mayor, pasado alas 9 ngayong umaga nang sumiklab ang sunog dito sa St. Luke's Medical Center, dito sa E. Rodriguez Avenue, Barangay Kalusugan, Quezon City. Batay doon sa mga report dahil pinigilan na kami ng mga gwardiya na pumasok pa doon sa loob dahil marami ng mga sasakyan, mga pribadong sasakyan at maging yung mga bombero na sumugod dito sa lugar, hindi na kami pinayagang makapasok pa nitong mga gwardiya ng nabanggit na hospital. Pero batay doon sa mga video at mga larawan na ipinagkaloob ng dalawang fire volunteer organization na napasugod din dito sa lugar ay doon sa generator set nanggaling yung apoy. Nanggaling yung apoy doon sa genset, Mayor at Sister L. Doon sa gawing kanan o kaliwa, kung ikaw ay papasok mula dito sa gate nitong St. Luke's dito sa may bahagi ng E. Rodriguez, sumiklap yung generator set batay doon sa mga larawan at naalarma yung mga, lalo na yung mga gwardiya. Pero yung mga pasyente, malayo ba sa emergency room yan? Malapit doon sa may pinaka main entrance ng emergency room, Mayor. Malapit namang doon pero hindi naman naka-apekto doon sa mga papasok na mga mayroong isusugod na emergency dahil ilang metro din ang layo. Pero doon sa area na yon, Mayor, pagpasok mo dito sa gate dito sa may bahagi nitong E. Rodriguez ay gawing kanan. Pero hindi naman na nagtagal yung sunog, Mayor, at agad na naapula. Alas 9:27 ngayong umaga. Sa ngayon ay marami pang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nandito sa bahagi nitong compound ng St. Luke's para tuluyang para tiyakin na tuluyang naapula na itong sunog. Pero wala nang dapat na ipangamba pa yung mga mayroong mga kamag-anak, kaibigan at naka-hospital o naka-confine dito dahil dun sa wala nang pangamba pa na kumalat yung apoy at batay dun sa mga kuha ng larawan ng mga fire volunteers ay ito ay nangyari dun sa generator set na mukhang uminit, Mayor. Nag-overheat na generator set na siyang naging dahilan ng pagsiklap ng apoy, pero ito ay iniimbestigahan pa ng Quezon City Fire Department. Nagkakaroon lang ng masikip na daloy ng trapiko dito sa kabanan ng Rodriguez hanggang doon sa kalapit na nitong hospital na nandito sa lugar na ito dahil doon sa pinigil kanina yung mga sasakyan na dumaan dito sa lugar. At least, Val, walang nasugatan, walang namatay sa sunog na yan at naapula na. Naapula na. Ayan, okay. Okay nga, Rud. Report na inilabas ng Bureau of Fire Protection. Val Gonzalez, back to you, Mayor. Flash Report. Flash Report! Standby, Boy Gonzales mula sa Maynila. Ayan, kumusta ang labanan ni na Mayor Hani Lacuna? Ayan, Yorme Isko at SB Sama Bersosa. Mainit ang labanan dyan. Sandali lamang sa mga reports. Standby Miss Sofia Loren Gans. At batiin ko lang itong mga breta natin sa Tuguegarao Masonic Lads. Kuyang Doming de Asis. Ayan,
Aba, bukas pala ang public installation nila sa Cagayan, ha? Together Masonic Lodge number 408. At ang incoming Worshipful Master, Kabagis Emilito Torres, Senior Warden Andrews de Austria, at Junior Warden Francis de la Cruz. Ang inyong guest of honor speaker pala ay si Right Worshipful Raul Canon Jr. At ganun din, congrats din sa mga officers ng Dr. Jose P. Laurel, Masonic Class number 325. Mga brethren, bukas din ang kanilang public installation, Worshipful Master Alex Onte, Senior Warden Potenciano Natanawan, Junior Warden Herminio Tambalong, at ang guest of honor, lupit naman ng guest speaker ninyo, ha? BIR, The Raider. Ayan. Nang-raid to ng ano, di ba? Nang-raider ngayon. Akala ko Terminator lang. Meron pa palang The Raider. Ayan, BIR, The Raider, Commissioner Romeo Lumagi Jr. Daming bayan. Oras, Israel. It's 9:53. Ang oras ay bayan. Alamin natin ang report mula kay Boy Gonzales. Nako, Lakay, baka napaso na ang report ni Boy Gonzales. Napanis na. Napanis na. Pero sandali lang, Boy, ha? Abay, bati mo natin ng happy 65th anniversary ang Stronghold Insurance Company Incorporated. Lalang kanilang president at general manager na si Mr. Romulo de los Reyes. Mula kuyang Joey Soriano ng Lawag City. Congrats, Mr. Romulo de los Reyes. Congratulations po. Samantala, Lakay, mahigit 2 kilo ng high-grade marijuana ang nasabat ng Bureau of Customs at PIDEA dyan naman sa Port of Clark. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister El Lalakay Deo, nasa 2.9 kilo ng high-grade na marijuana nasabat ng pinagsanib na porsa ng Bureau of Customs at PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency sa Port of Clark. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, ang naturang droge tinatay nagkakalaga ng higit sa 1.8 billion kung saan nagmula ang kargamento sa Sacramento, USA at ibabagsak sana sa Surigao del Norte. Nadiskubre ang marijuana ng dumaan sa X-ray ng BOC kung saan isinilalim ito sa physical examination. Nakalagay ang 12 plastic kasi na droga sa itim na PVC cylinder na nasa isang brown na rectangular box na may label na Inca toners. Agad na kinumpiska ang naturang droga saka itinanover sa PIDEA kung saan nagsasagawa na rin ng investigasyon para malaman kung sino ang may-ari o tatanggap ng naturang kargamento. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales, Lacuna Dumagoso Versosa. Kumusta ang laban ng tatlong kandidato dyan, Boy G? Ha? Congratulations, Apo Commissioner Bien Rubio. Bakit, Lakay? Marami silang huli, nagtatrabaho. Ayan, sana may mahuli din kayong smuggler ng langis. Oo, Lakay, may masampulan. Commissioner Bien Rubio, apay kasi apo, nagatuti smuggler ti langis ka, awa mo matiliwyo. Sabi ko, madami smuggler ng langis, ba't wala nahuhuli? Ayun nga, Lakay, yung problema diba? Madaming smuggler, hoarders, wala namang ano. Ayan. Anyway, batiin mo natin ang mga bereta natin sa Aklan Masonic Class number 205 sa kanilang public installation bukas sa Marson Convention Center sa Kalibo, Aklan. Sabi ni Kuyang Captain Butsuriano, ang incoming Worshipful Master. Ayan, Kuyang Brian Joseph Castañeda, ang Senior Warden Edison Diaz, at Junior Warden Brother Jude Victor Garcia. Mga brethren, congrats. Ang lupit naman ng mga bisita ninyo, ha? Inspirational speaker, past Grandmaster Franklin de Monteverde, at guest of honor speaker, most worshipful Don Ramas Oy Pitching. Congrats, mga brethren. Daming bayan.
sa ating Your Business is Our Business, Sister L. National University o NU magbubukas daw ng bagong campus sa Cebu at Las Piñas, Lakay. NU? Wow naman. NU, ano na to Lakay, di ba? SM na ba to? Oh, sa SM na. No? Kaya dyan sa MOA, merong NU dyan eh. Oo, National kaya University. alam mo, Lakay, ang lakas na din nila sa UAAP. Mukhang well-funded sila, Lakay. Maraming budget. Ang balita negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Nakatakdang magbukas ang National University, ang education arm ng SM Investments Corporation, ng 2 bagong campus sa Cebu at Las Piñas ngayong 2025. Ito'y bilang pagdiriwang din ng ika-125 anibersaryo ng NU ngayong taon. Sa pahayag ng SMIC, inaasahan na magdaragdag ito ng 85,000 na mag-aaral na nagpapatunay ng commitment ng NU sa pagbibigay ng accessible at dekalidad na edukasyon sa mga Pilipino. Nananatili ang open admissions policy ng NU at patuloy ang investment nito sa mga kinakailangang interventions para tulungan ang senior high school students na maging handa sa kolehiyo. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 22 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Samantala, iginiit naman ni dating Senator at Independent Senatorial Candidate Bam Aquino na ang food security ay national security kasabay ng panawagang amyendahan ang rice tarification law. Sa kanyang konsultasyon sa mga magsasaka, sinabi ni Senator Bam na nabigo ang nasabing batas sa hangarin nitong pababain ng presyo ng bigas. Ayon sa dating senador, nakakaapekto rin ang rice tarification law sa produksyon ng bigas sa bansa na bumagsak na sa 99% patungong 60% dahil sa pagpasok ng imported na bigas. Samantala, kapag muling mahalal ang senador, balak nito na palawakin pa ang libreng kolehiyo at iyakin namang nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa nasabing batas. Damdamin Bayan. Oy, Noble Greg Kayabyab, good morning. At binabatan si kapatid dito sa Nicolas. Shout out naman kami dito sa DOTR. Ay, hello po sa mga Department of Transportation. Andito naman kay Secretary Vince Determinator Dizon. Ayan, dapat tineterminate din yung mga taga DOE, Department of Energy. Ang dami na nagrereklamo mga probinsya na di maayos ang serbisyo ng mga electric cooperative. Oo, totoo ka dyan, Lakay. DOE. Ayan. Sa amin patay, sindi ang kuryente. Huwag mong sabihin nasa katulad din na isang sekretary na biyahe ng biyahe, ha? Ay? Kay mga ospital, napapabayaan. Damdamin Bayan. Ay, naka talaga mga kuya. Ang bilis na oras. At yan na po ang kabuuan natin palatuntunang Damdaming Bayan. O tika mo na, congrats din, Worshipful Master Vic Sobrepeña, Colonel Vic, ang Chief of Police ng Calamba, ang Worshipful Master ng Quezon City Lodge, at Kuyang Colonel Paul Sabulaw ng Montalban PNP, na Worshipful Master naman ng Walana Lodge number 13. Ako po, si Dayo Makalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. At bukas, manood kayo sa aking programa Nightlife. Ay, hindi, sorry pala. Spotlight na pala siya ngayon. Spotlight with Sister L. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mayroon ako mga guest artist dyan, Lakay. Stay safe, everyone. God bless po. Happy weekend. Kaya mo, imbita nyo, yung mga paboritong band ng minister. Ay, si Minister John Cummins. Ng Lakay Westlife ang gusto ko, tsaka yung ano sabi niya? Ireland. U2. Ayan, si Bono. Bono. Gusto ko Westlife. Westlife ka. Gusto ko Eddie Peregrine. Bye! Operation Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Thank God it's Friday. Chill-chill lamang po tayo. This time check is